So yan, magandang tanghali mga ka-viewers at welcome back ulit sa aking YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So meron tayong repair at ito po ay isang washing machine. So ang mayari nito ay aking kapatid lang mga ka-viewers. So ito yung ating ayusin. So ang problema nito ay kanyang timer ay bumabalik agad. Tingnan niyo po ito yung problema niya. Ito. Yan, pag ino-on mo siya, so ano nata. Washing spin. Na pala na pull. Tingnan niyo mga ka-viewers ha. Oh, lumalagitik naman siya. Pero pag ginagalaw mo ito, yan o. Oh, yan mo, bumabalik. Yan o, pumipitik siya kagad. Yan o. O, diba? Kung ano natin siya, so marinig naman natin yung kanyang lagitik. So, akalain natin ay okay yung timer. Pero sabi ng kapatid ko, ito daw ay bumipigkas or bumabalik kaagad. So, kung atin itong gagalawin, yan o. Yan o. Lumalagitik. Yan. Oh, yan oh. Kita niyo siya? Yan, oh, bumabalik ka agad oh. So pag ganun yung timer nyo, ibig sabihin yan, wala na yung mag-gear sa lalim niyan. So maaaring yung pinaka-gear niya ay napudpud na. So yun. Yan. So ito yung ating i-repair ngayon mga kabers. At isa pang problema nito, nginat-ngat daw ito ng daga. So yan oh. Yan oh. So itong kulay blue na to, nalagot na. Wala na. So, ginat-gat ng daga. So, ito ako ang naglagay dito mga kabers. Yung kapasitor, nilagay ko sa dito. Matagal na to mga kabers. Matagal ko na itong dinala dito. So, ito ngayon ay nasira na siya dahil ito daw in-open nila. So, nakalimutan isira. So, ayan, pinuntahan ng daga at ginawang merienda yung wire. Ang galing! Ang galing! Ayun o. So, dalawa na lang yung natira. Ito kasing low ay ito po yung common ng washing machine. So hindi talaga iikot itong washing. Hindi lang yung problema ay dito, yung pinaka-timer, may problema din dito sa kanyang pinaka-wirings din dahil pinutol ng daga or ginat-gat. So ito yung ating i-repair sa araw na to. So bago pa tayo mag-start dito mga kabiyers, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe or i-subscribe yung aking YouTube channel at i-share sa iba para makatulong tayo sa mga gustong mag-repair. At huwag nyo rin kalimutang i-like yung ating video mga ka-viewers. Ayan. So yan, dito tayo mag-start sa timer na to. So pasensya na, hindi ko siya mabidyohan ng tawag yan dahil wala akong tripod na naman. Hindi ako nakapagdala ng tripod kahapon. Pagdating ko dito, so nakalimutan ko pala yung tripod ko mga ka-viewers. So kaya hindi ko makukunan ng details lahat ng ginagawa ko dahil yun nga. Kaya nga itinuturo ko lang sa inyo kung saan yung problema. Para alam nyo. Ang pagpalit lang naman ng timer, madali lang naman siya. Ang pagpalit lang, alamin nyo yung common at saan yung forward, reverse. Kung 3 wires. Pero kung ibang wire naman, maraming wire, 7 wires, 5 wires, 6 wires. So, iba naman yung connection noon. So mayroon na naman akong vlog dyan, mayroon akong video kung paano yun i-trace ang kanyang connection pag sa ganun nga mga ka-viewers, 6 wires or 5 wires yung inyong timer kung maraming mga wire yan. Pero ang standard lang talaga na wire ay 3 lang. Common, forward at saka reverse. Yan dito. Yun. Akin muna itong mga kabisa, i-post ko muna. Balikan ko lang kayo pag ito ay na-open ko na para magpalit tayo ng timer. So yan, stay tuned lang po kayo dyan. Huwag kayong alis at panoorin niyo po yung aking gagawin dito. So yan, stay tuned lang po. So yan mga ka-viewers, kita na po ay nailagay ko na yung pinaka-timer niya. So medyo hindi lang siya tugma masyado. Pero ang importante kasi dito mga ka-viewers ay hindi ito maglapat. Itong pinaka-handle ng ating timer at saka itong pinaka-baba ng ating washing. Dahil pag ito ay ito at saka ito dito sa baba ay nagkalapat yan. So ang tendency dyan ay magloko-loko yung ikot ng ating timer. Yan. So kailangan itong handle nyo ay hindi tatama ito sa baba mga ka-viewers. Yan. Kailangan hindi tatama yan dyan para hindi magkaloko-loko yung kanyang function. Yun. So yun lang mga ka-viewers. Huwag nyo lang So ito kasi ay pinalitan ko ng handle. Ito kasi yung original niya. So nung tinest ko kanina, masyadong maangat, ganun siya oh. So
nasa taas konti yung pinaka-handle. So pangit naman tingnan. So ang ginagawa ko ay ito yung mayroon kasi akong nadala na ano nitong timer na itong ipinalit ko, ito yung kanyang handle naman. So ginamit ko siya uli. Ang kaibahan na kasi hindi ko namalayan habang ako ay naglagay ng glue stick. Ang dito. So ito kasi siya, yung nilagay ko dito na glue stick, hindi ko namalayan na hindi pala nagka-label. So nakita nyo ito, di ba? Na halos nasakop nyo yung may number. Sa kabila naman, mayroon pang distance. So walang problema yan mga kabers. Basta ang importante, kung sakaling ganito yung na ginawa nyo, ang ginawa ko kasi dito ay wala kasi akong wala siyang lagayan ng screw. Ito lang nyo ito. Isa lang yung may butas at itong isa ay wala siyang tainga-tainga. Tawag sa amin yun ay tainga-tainga eh. Yung saan lagayan ng screw. So yung isa lang naka-screw, yun lang ay hindi siya tugma dito. So pinaluapan ko rin siya ng glue stick para hindi siya magalaw-galaw. Para maganda yung pagkaano niya talaga mga views yan. Kaya ganito yung kalabasan. Yan. So okay lang naman yan kahit hindi yan magkatapat. Basta ang importante ay hindi ito itong handle at saka time yung itong baba ng itong pinakaano na to, pinakakabel ay hindi yan lapat. Yan, dahil pag ito ay tatama dito at masikip siya, so ang tendency diyan hindi makaikot yung timer. Pipigilan niyo yung timer, so ang timer niyo ay hihinto. So yun po ang dahilan na minsan yung timer niyo ay hindi na nagre-reverse yung inyong washing timer mali. Yung itong pinaka-washing machine ay hindi na nagre-reverse dahil nga napipigilan nito ang handle. Tumatama itong handle dito sa pinaka-cover ng lagayan ng timer kaya hindi makaikot mismo yung timer. So, yun ang dahilan na hindi na siya nagre-reverse. Patuloy-tuloy na lang yung ikot. So, kaya kita niyo po yung ginagawa ko. Yan o. O, tinan nyo ha. O, yan o. Mayroon pa siyang distansya. Hindi siya masyadong lapat dito. Yan o, di ba? Hindi siya masyadong lapat. So, okay yan. Ganun yung technique dyan. Walang problema dyan na hindi siya masyadong dito, hindi siya masyadong sitting. Pero gusto niyo talaga na sitting talaga or yung ginagamit niyo ay mayroon siyang lagayan ng screw na timer. Pwede niyo namang tanggalin uli at i-adjust niyo. Ito pwede ko namang i-adjust sana kung lahat ay screw. Ang ginamit ko kasi dito ay pinaluapan ko lang ng glue stick. So ipagyan kasi ay nakadikit na, mahirap na tanggalin yan mga ka-viewers. So kung sakaling ganun yung ginagawa nyo at hindi siya masyadong lapat dito, yan, ang kailangan nyo namang adjustan is dito. Di baling aangat ito konti mga ka-viewers. Huwag lang itong masubsob dito sa pinaka-cover ng ating washing ng lagayan ng timer. Dahil pag ito ay masubsob dito at tatama yan dyan, yun ang nga sinasabi ko na magkakaroon siya ng error. Hindi iikot ng maigi yung pinaka-timer at hahatakin itong pinipipigilan itong handle yung pag-ikot ng timer. Kaya yung timer niya ay hihinto yan. Ang marinig nyo lang, wala na siya yung lumalagit, wala na. Yung washing nyo, ikot ng ikot na, hindi na magre-reverse. So, yun yung tendency. Pero ito, kung nakita nyo yan, meron naman siyang distansya. So, okay lang yan, may distansya yan. So, ganun yan. So, ituturo ko naman sa inyo ang pag-wirings dito. So, tingnan nyo siya, Yung common itong timer ay pinakakulay gray. Gray ba to or brown? Hindi parang gray yan. So ito yung common. Paano mamalaman ng common ito? Yung common ay isa lang siya. Itong separate na dalawa na magkasama, ito po yung forward at saka reverse. Sa pag-connect naman ito sa kabila, itong dating wiring, so ang common naman ito ay ito. Gray. Yan. Ano ba to? Brown o gray? Ano ba siya color? Brown? Gray. Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung hindi ko maano yung anong gray o brown. Yan, gray. O, gray. So, ito yung common. Ito yung dating common ng sirang. Ito kasi yung timer niya Ito kasi yung timer niya mga ka-viewers. So, pasensya na po baka may magsabi dyan na ang dami kong pasakali. Hindi naman po pasakali yan. Ni-explain ko lang kung saan yung kung paano sa i-wiring, kung saan yung common. Katulad dito, kung saan yung common, kailangan ko din i-explain dahil sa mga baguhan din, hindi naman nila alam kung paano dyan i-wirings. Yan, para masundan, kaya itinuturo ko kung saan dito ang common. So, tulad nito, ang common nitong dati ay ito. Pinaka gray. Yan. Tsaka, itong dalawa naman, yellow at saka orange, ito naman yung forward at saka reverse. Itong apat na wire na to, ito sa timer niya, itong nilagay ko na timer ay blue at saka red. Kahit saan dyan mga kabers, kahit saan dyan. For example, itong gray, itong orange dito sa blue, tsaka itong yellow dito sa red. Walang problema yan kahit saan dyan. Dahil forward at reverse naman yan Yun.
forward at reverse naman yan, walang problema. Basta ang importante, yung common yung tandaan nyo. So katulad nito, ito yung common ng timer na nilagay ko. Ang common naman sa ito ay gray. Ito parang ano din to eh. Gray din to eh, light gray. Yan. Pareho sila gray, light gray lang. So yun ang magkasama. Pareho sila common. Yan yung makadugtong mga ka-viewers. Ito namang apat na to, itong dalawa dito at saka dito dalawa. So ito, pwede nyo i-connect dito sa yellow at saka red. Orange at saka blue. Pwede yan. Pwede din orange at saka red, blue at saka yellow. Pwede yan mga ka-viewers magkasalitan. Walang problema dahil reverse naman yan. So dito tayo. Mamaya ko na i-connect yan. Tinuturo ko lang kung saan dyan ang connection. Ito sa baba naman, may problema daw yan. So i-connect ko naman. Ang naputol dito ay ito lang naman, oh. You know? Naputol yung kulay blue, yung pinaka-common ng motor. So hindi talaga under yung washing dahil naputol. So naputol siya mga ka-viewers. So tingnan ko pa dito kung ano pa ba yung naputol dito. Ayun, ito naputol. Hindi, ground to mga ka-viewers. Wala problema yan. So isa din yung problema nito, sabi ng kapatid ko ay kahit naka-off yung timer, nagde-drain pa rin yung tubig. So isa din yung problema. Pag yun ang washing nyo ay nag-automatic nag-drain, kahit naka-off naman yung timer, yung pinaka-switch sa taas. So ito lang yung luwagan nyo mga ka-viewers. Luwagan nyo yan. Yan, luwagan nyo, luwagan. Yon. O, tulad nito. Ayan o, may nakaharang dito na anong tawag dito? Sa Tagalog, lansang ba? Lansang, anong tawag na? Lansang ba to? Ano pala to? Hairpin. Ayan o, nakaharang mga ka-viewers, hairpin. Ayan. Kaya, hairpin o clip sa buhok. Ang klaseng clip yan. So yung dahilan na sabi ng kapatid ko ay nagde-drain pa din siya. Kahit hindi naka-drain yung switch, patuloy pa rin ang mayroon din pira dito eh. Ito. Ayun o. Kita nyo, peso ata yan eh, 1 peso. So kailangan ko nang tanggalin yan. So hatakin ko muna yan. Nahatak ko na yung pinaka-hairpin. So may isa pa, may piso pa dyan. So isa din yan dahilan na yung washing kahit ito ay naka-off, itong pinaka-timing na kahit wala hindi naka-drain yan, katulad yan, naka-off yan, naka-normal. Lalabas pa rin at lalabas dyan yung tubig. So yan din yung dahilan. Minsan naman kahit walang nakaharang dyan, itong spring nya, ito kailangan nyo niyang tawag dyan, hitarin ba yung tawag sa Tagalog? Sa Tagalog, pasensya na. Kailangan nyo siyang ipahabain konti para ipupush niya yung spring para itong rubber ay maglalakdan sa baba. So ayan mga ka-viewers. Ayun, nabutas ditong ano niya eh. Ayun o, kinahain din ng daga to eh. Ayun o. Ayun. Sira na din rubber nito. Ang saan mo na pagka... Alam, nabusot na din si Lalong na. Oh. So, kinagat din ng daga. So, hanapan ko na lang to ng paraan mga ka-viewers. So, yan. Post ko muna tong video ha. Balikan ko lang kayo pag ito ay tapos ko nang ma-repair. So, pasensya na po. Ay wala tayong malagayan ng cellphone or ang tawag dyan. Hindi ako nakadala. So, pasensya na. Yan. So, pasensya na. So, post ko lang sandali ha. Balikan ko na kayo pag ito ay na-repair ko na po. Yan. Stay tuned na po mga ka-viewers. So, ayun na. Okay na siya mga ka-viewers. Tapos ko ng mga symbol. Dito sa baba ay, ayun o, nadugtong ko na rin yung, yung wire na yan o, nadugtong ko na rin yung naputol na wire. Nginat-ngat ng daga. Tsaka dito, ginugtong ko na rin. Ito kasing mga ganitong style ay, kung pwede lang sana, ay wag nyong gayahin itong ganito na sa baba dapat yung dugtungan dahil, Kuy. Ha? Yan, pasensya na mga ka-viewers. Pinasukan ako ng ano sa ilong. Anong tawag dyan? Kiyot. Yung maliit na bubuyog. Ito, may lipad-lipad pa. Langiya talaga. Pasensya na po. So, ito na. Okay na siya mga ka-viewers. Nadugtong ko na. Yun ang i-explain ko. Ulitin ko siya uli. So, kung pwede mga ka-viewers, huwag niyong gayahin ito kung hindi niyo alam paano ito i-DIY para hindi kahit babasa ng tubig ay hindi mag-ground. Dahil prone siya ng, malapit dito sa manang puwet. So malapit siya, prone siya ng, ground pag nabasa ng tubig. So ito, ang pagkunik ko dito ay, hindi ko siya nilibel. So pasensya na, hindi ko pinapakita yung pagka-wiring. So pagkatapos ko siyang makunik, ginamitan ko ng, ng glue stick. So pa yung glue stick dito. Nakabos na ito yung glue stick eh. Ginamitan ko siya ng glue stick mga ka-viewers bago ko nilagyan ng ito. Tawag nito, electrical wire or electrical tape. So bago ko siya pinupulutan uli ng electrical tape, ginamitan ko muna ng glue stick para
Kung sakaling mabasa man siya, hindi siya basta-basta nang-ground. Yan. Dahil yung glue stick ay parang rubber din yun eh. Ito kasi yung electrical tape ay lumuluwag ito sa katagalan. So mas maganda yung glue stick para mabasa man siya, hindi siya basta-basta mag-ground. So okay yan mga kabiyers pag ganito. Pero kung maaari, wag kayong maglugtong dito banda. Yan, kung maaari lang ha, para makaiwas kayo sa ground o sa disgrasya. Pero kung alam niyo naman yung pag-DIY, katulad nito, alam niyo kung paano siya i-DIY, walang problema, katulad nito. Nilagyan ko muna ng separate siya, yung kada wire, dalawang wire rin sa lalim eh. Line 1, line 2. So siniparate ko siya, nilagyan ko ng glue stick, pati yung isa, bago ko binalot uli ng ito. So okay na yan. So pakita ko sa inyo mga kabiyers. Ito namang drain niya ay DIY ko rin. So hindi naman siya totally 100% na walang lumalabas. May lumalabas sa tubig pero okay na. Tinanggal ko yung nakabara dyan at saka yung may kinagat ng daga ay nilagyan ko pa rin ng glue stick. So dito, meron kayong makikita dito ay hindi siya label. Walang problema lang kahit hindi label yan, walang problema. Pero kung gusto nyo na mag-label yan dyan, tingnan nyo po yung saan ba tumatama yung gatla. Gatlaan nyo siya uli. Na yung itong may parang may ano to para ma-handle, tatama dito sa 0. Para ganoon pa rin siya tatama, pero hindi ko na ginawa 'yon. Ang importante kasi, okay naman, ang importante gumagana at ayan, gumagana na yung timer. Timer kasi problema nito eh. Itong kanina pinakita ko sa inyo, bumabalik siya kaagad. So yun ang problema eh, timer. So okay na yan mga ka-viewers, gumana na yan. Pakita ko sa inyo ha. At hindi ko muna sinirado dito. Yan, hindi ko muna isinira dyan. Mamaya ko na isara yan. So dito muna tayo sa washing. Yan o. Yan, yung una, hindi gumagana yung washing. Hindi na nagamit nila dahil nga pag ino-on yung timer ay pumipiglas kagad o pumipitik siya kagad, bumabalik sa 0. Sira yun eh. Ito na yun siya. Nagpalit ako ng timer tapos nag-wiring sa ilalim. Pati yung drain bulb na nabarahan ng pera. So okay yan lahat. Pati ito gumagana rin to. Yung pinaka-timer, pinaka-dryer. Yun o. Yun. Yun o. Naikot na siya o. Diba? Okay na siya mga ka-viewers. So good na yung ating DIY. Yan. Ganun lang. Kung wala kayong makukuran na pyesa, dapat marunong din kayong mag-DIY. Yan. So mga ka-viewers, hanggang dito lang po yung ating video. Kung sana, kung meron sa tingin nyo ay meron ka itong nakakatulong ito sa inyo, meron kayong nakuha ang idea sa pagre-repair tulad ng mga ganito mga sira or pagto-troubleshoot. So huwag niyong kalimutang i-share mga kabirso sa iba para makatulong tayo at i-share yung aking video at higit sa lahat huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At kunting hiling lang po mga kabirso, sana huwag niyong i-skip yung mga ads na lumalabas sa aking video dahil yan po ay malaking tulong sa akin bilang isang content creator mga kabirso. So yan, pasensya na po at hindi ko na videoan lahat yung pagkukunik ko dito dahil nga wala tayong cameraman, wala tayong yung ang tawag din, yung handle lagay na cellphone. So hindi nakalimutan ko yung akin, doon naiwan doon sa aking shop ko sa Zamboanga City. So wala akong dala kaya hawak-hawak na lang muna sa cellphone. Ang importante na ituro ko sa inyo yung paano ito repair. Yan mga kabers. So hanggang dito na po at sa ulitin mga kabers, bye-bye po at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So bye-bye mga kabers.